Sobrang nag-enjoy po ako sa Sinulog Festival 2026. It's my first time to experience this at talaga naman pong grabe po ang naging karanasan ko. When I say grabe, it's really amazing, overwhelming, napaka-festive po ng atmosphere kahit saan sa Cebu. At lahat po ay aking nasubukan, from the fluvial procession to the solemn procession to the grand parade, all the way to the Cebu City Sports Complex for the grand finale of Sinulog. Talagang yan ho ay naranasan ko at tayo po ay naglaan ng 4 na araw sa Cebu upang tunay ngang maranasan ang Sinulog Festival. At nakita ko po talaga ang devotion ng mga minamahal natin Cebuano kay Santo Niño at yung paraan nga po ng pagpapakita ng pagmamahal at pagtiwala sa Kanya ay ramdam na ramdam ko. On our first day, umuulan po. Masamang panahon, umuulan. Tinanong ko nga po ang ating mga mayors, pati ang ating mga Cebuano na nakilala sa ating unang araw. Sabi ko, matutuloy ba ang fluvial procession kung malakas ang ulan? At ang sagot nila sa akin ay, Santo Niño will bless us with good weather. At totoo nga po, sapagkat sa pangalawang araw ng ating dalaw sa Cebu, sa simula po ng ating fluvial procession, ay maganda na po ang panahon. Hindi po umuulan at isagawa po ang fluvial procession ng maayos. Talagang overwhelming po yung nakita ko, tanamdaman ko. Napakaraming mga boats, malalaki, maliliit. Talagang sama-sama ho nakisa sa fluvial procession at yan po ay naranasan ko personally. Millions of people visited Cebu for the Sinulog Festival. At dahil po dyan, sigurado po ako, punong-puno ang mga hotels, punong-puno ang mga restaurants, ang mga tindahan po, siguradong malaki ang mga kinita sapagkat napakaraming tao nga po ang nakisa sa Sinulog Festival. So, malaking economic opportunity ito para sa iba't ibang businesses, whether big or small. I'm sure talagang naging malaking pagkakataon po ito upang kumita. We signed sisterhood agreements with the cities of Lapu-Lapu and Mandaue, and we also expressed our intention to sign sisterhood agreements with the province of Cebu, with the city of Cebu, and with the city of Talisay, and we communicated this through formal resolutions. Kung naalala niyo po noong panahon ng malakas na lindol sa Cebu province, ay nakapaghandog po ng konting tulong ang lungsod ng San Juan at ang mga San Juanenyo sa lalawigan ng Cebu. At ang ating mga San Juanenyo po ay naghandog po ng 1 million pesos na tulong para po sa lalawigan ng Cebu at 1 million pesos din po para sa lungsod ng Bugo na talaga pong naapektuhan ng lindol sa inyo pong lalawigan. At muli ito ay mga pagkakataon upang magtulungan. Tandaan po natin, ang mga magkakapatid nagmamahalan, nagtutulungan. At lalong-lalo na sa panahon na kailangan natin isa't isa, malaking bagay na meron tayong mga kapatid na handang tumulong. So yun naman po ay mga pwede natin gawin bilang sister cities at sister LGUs. Definitely, sa mga minamahal ko San Juanenyo, sa mga susunod na Sinulog Festival, samahan niyo po ako sapagkat ibang klaseng karanasan po ito. I have experienced fiestas in different parts of our country, pero what sets Sinulog apart is basically the magnitude of the celebration. Grabe, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka lumingon, napakaraming tao, mapapasayaw ka kasi nga yung music, kahit saan ka pumunta, yun ang tumutugtog, very festive ang atmosphere, at talagang napakasaya. Kaya nandito po ako upang imbitahan ang lahat, hindi lamang ang mga San Juanenyo, ngunit lahat po ng mga Pilipino sa anumang pagkakataon na merong Sinulog Festival, pumunta po kayo ng Cebu upang inyong maranasan ito. Ako po, for the first time, naranasan ko siya and I will definitely be back
next year to experience it again.